Mainit ang mga usapin tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Pero ano nga ba ang ICC at ano ang saklaw at jurisdiksyon nito? Himayin natin sa pagtutok ni Maki Pulido. Some of the worst crimes ever known have been committed during the... Saksi ang buong mundo sa matinding karahasan sa iba't ibang bansa kung saan libo ang namatay, tinorture o nirape ng walang napananagot. Sa kontekstong ito, nagkasundo ang maraming bansa na bumuo ng isang independent na korte para mag-imbestiga o umusig sa mga utak ng malulubhang krimen. July 1998, 160 bansa ang lumagda sa isang treaty na kung tawagin ay Rome Statute of the International Criminal Court na bumalangkas sa mekanismo, procedures at anong krimen ang nasa jurisdiksyon ng ICC. July 2002 nang maitatag ang ICC. Ang Pilipinas lumagda sa Rome Statute noong December 2000 at niratify o pinagtibay ito ng Senado noong August 2011. Bago itinayo ang ICC, International Criminal Court, walang korte sa mundo na may kakayahang maglitis ng mga kasong kriminal na pinakamalubhang kaso. 4 na malulubhang krimen ang nasa jurisdiksyon ng International Criminal Court: genocide, war crime, crime of aggression at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pinangingibabawan ng ICC ang mga regular na korte ng mga estado. Papasok lang ito sa eksena kung hindi kumikilos ang estado o hindi tunay ang hangarin nitong mapanagot ang mga individual sa likod ng mga malubhang krimen. Ang ICC is not actually meant to try all sorts of crimes, no? It's not a substitute to domestic courts. Ang kanyang mandate is only to try yung pinaka-heinous, yung pinaka-grabe, yung tinatabi na krimen laban sa sangkatauhan. Ang idea kasi doon ay dahil usually itong mga sangkot ay pinuno ng kanilang bansa, hindi sila ipoprosecute ng mga bansang yan. So kaya tayo merong international criminal courts. Noong March 2019, panahon ng Administrasyong Duterte, umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Pero sabi ng International Criminal Court, dahil naganap ang mga di umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso. Merong provision sa Rome Statute, ito yung Article 127. Kung nasimulan na before naging epektibo yung withdrawal, hindi na magagalaw yon or magpapatuloy pa rin yon. Otherwise, madaling tumakas. Kasi mag-withdraw ka lang. 32 kaso na ang naisasampa sa ICC. 60 warrants of arrest na ang naipalalabas nito at 21 katao ang kasalukuyang nakadetine sa ICC Detention Center. Sa mga kaso, 11 nauwi sa conviction at 4 ang akwital. 3 babae na may mahabang karanasan sa hudikatura at human rights law ang mga hukom sa Pre-Trial Chamber 1 na humahawak ngayon sa kaso ni Duterte ayon sa website ng ICC. Presiding Judge si Yulia Motok mula sa bansang Romania na isang dekadang nagsilbi bilang hukom ng European Court of Human Rights. Mula sa bansang Benin, Africa, si Judge Reyna Lapini Ganso na naging hukom na rin sa Permanent Court of Arbitration. At si Judge Socorro Flores Liara mula Mexico, isa sa mga naging aktibo sa pagbuo ng ICC. Kapag lilitisin na ang kaso, magbubuo ng trial chamber at magkakaroon ng mga bagong hukom. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.